Maagang gumising si Gemma dahil ngayon ang simula ng araw ng kanyang trabaho. Ang kaibigan ng mama niyang si Aling Tess ang maghahatid sa kanya. Naabutan ni Gemma ang ina niya sa kusina. Ngumiti siya at lumapit dito. "Mag-iingat ka dun, anak. Lagi ka ring tatawag, ha?" Sambit ng ina. Nakangiting tumango naman si Gemma. Ayaw niya sanang malayo rito, pero wala naman siyang magagawa dahil kailangan niyang magtrabaho para sa dalawa. May sakit ang kanyang mama sa puso at kailangan ng maintenance. Tanging ang nakababatang kapatid lang ni Gemma ang makakasama nito sa bahay. Kumakaway siya sa ina at kapatid habang lula ng sasakyan hanggang hindi niya na ito tuluyang matanaw. Ganoon na lamang ang pagkamangha ni Gemma habang pinagmamasdan ang malaking mansyon. Sa labas pa lang kasi, nagsusumigaw na ito sa karangyaan. Bit-bit ang bag, sumunod siya kay Aling Tess. Ilang saglit lang ay nakita niya ang mag-asawang bumaba ng hagdan. Hindi alam ni Gemma kung bakit may parte sa puso niya nakaramdam ng saya habang nakatingin sa mga ito. "Ma'am Lucille, siya po si Gemma, yung inirekomenda ko po sa inyong katulong." Pagpapakilala sa kanya ni Aling Tess. "Magandang araw, iha. Kumain muna kayo sa kusina ni Tess." Sambit ng babaeng amo. Maraming paalala ang sinabi sa kanya ni Aling Tess habang sila'y kumakain. Nabanggit din ito ang tungkol sa anak ng mag-asawa at ang ugaling mayroon ito. "Iwasan mo siya hanggat maaari, Gemma. Ayokong magkaroon ng gulo sa pagitan ninyo dahil ibang batang yon. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo." Dagdag pa nito. Malaki ang mansyon at nagsimula na agad si Gemma sa gawain. Hindi naman siya nahihirapan dahil lumaki na rin siyang sanay sa ganoong senaryo. Tumawag agad si Gemma sa kanyang ina kinagabihan para mangumusta. Sa unang pagkakataon, ngayon lang siya napalayo sa kanyang pamilya. Isang araw, nagdidilig si Gemma ng mga halaman nang marinig niya ang ingay mula sa likurang bahagi niya. Isang grupo ng nagtatawanan. Bahagyan niyang nilingon ng mga ito. Mula sa kinatatayuan, natanaw niya ang anak ng kanyang amo, si Ivy, kasama ang mga kaibigan nito. Umupo sa bench ang mga kaibigan nito habang ang iba naman ay naligo na sa swimming pool. 7 silang lahat na naroon, 4 na babae at 3 lalaki. Natigil sa ginagawa si Gemma nang tawagin siya ni Ivy. "Hoy! Halika nga!" Malakas na tawag nito sa kanya habang ikinukumpas ang kamay. Mabilis namang lumapit dito si Gemma. "Ano po yun, ma'am?" Tanong niya rito. "Ikuha mo nga kami ng snack sa loob. Pakibilisan ha, saka inumin." Maarteng utos ni Ivy sa kanya. Pagkatapos nun, muli itong bumalik sa pagkakaupo at nakipagtawanan. "Katulong niyo pala yun. Hindi halata. Ang ganda niya." Bago tuluyang umalis si Gemma, narinig niya pang sinabi ng isang lalaki doon. "Cheap ka ba? Anong maganda dyan? Muchacha yan. My God, Hendrix!" Mataray na sabi ni Ivy na hindi na lamang pinansin ni Gemma. Pagbalik, dahan-dahang naglakad si Gemma bit-bit ang inumin at snacks na pinapakuha ni Ivy. Talagang bawat hakbang niya ay inaayos niya sa takot na baka mabitiwan niya ang dala lalo na't may kabigatan ito. Nakahinga siya ng maluwag nang maayos niya itong maipatong sa lamesa. Abala ang magkakaibigan sa swimming pool. Saka lang siya nito nakita nang humarap ang isa sa kaibigan ni Ivy. Sabay-sabay silang umahon at nagkusang kumuha sa meriendang dala ni Gemma, maliban kay Ivy na nakaupo na. "Akin na yung juice ko." Tiningnan siya nito tapos tinaasan pa ng kilay. Habang hawak ni Gemma ang baso, biglang tumayo si Ivy, kaya nasagi nito iyon at nabasag. "Ano ba? Hindi ka ba nag-iingat? Ang mahal-mahal ng basong binasag mo. Paano kung pabayaran ko to sa'yo, ha?" Nanggagalaiting sigaw nito habang dinuduro si Gemma. "Pulutin mo yan, umalis ka sa harapan ko dahil nag-iinit ang ulo ko sa'yo." Dugtong pa nito na agad namang ginawa ni Gemma. Hindi niya alam kung bakit inis na inis ito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Hindi na muling nasundan pa ang pangyayaring iyon sa pagitan ni Gemma at Ivy. Si Gemma na mismo ang umiwas ng sarili sa amo dahil ramdam niyang inis na inis talaga ito sa kanya. Ayaw niyang magkaroon pa ng gulo. Isang gabi, katatapos lamang ni Gemma sa pagluluto nang dumating ang mag-asawa. Bumati siya nang makita ang mga ito. "Ang sarap ng ulam natin na. Ikaw ba ang nagluto, Gemma?" Nakangiting tanong ng ginang. "Opo, ma'am." Sagot naman ni Gemma. "Oo nga, ang sarap nito.
Gaganahan kaming kumain kapag laging ganito kasarap ang ulam. Biro naman ng asawa nito. Nasaan nga pala si Ivy? Hindi ko siya nakikita. Biglang tanong ng ginang kay Gemma. Maaga po siyang umalis kanina at hindi pa po bumabalik. Sagot ni Gemma dahil nakita niya man itong umalis kaninang umaga. Ah, ganun ba? Wika naman ng ginang habang patuloy sa pagkain. Sa nagdaang mga araw, mas napalapit ang loob ni Gemma sa kanyang amo, lalo na sa babae. Palagi siya nitong dinadalhan ng pasalubong sa tuwing dumarating ito. Binigyan din si Gemma agad ng paunang sahod kahit wala pa siyang isang buwan. Dahil doon, nakapagpadala siya sa kanyang ina at kapatid. Nasa kusina si Gemma nang ipatawag siya ng among si Lucille. Nadatnan niya ang amo na nakaupo sa sofa habang nasa harap nito ang mga paper bag na nakapatong sa lamesa. Pinapatawag niyo daw po ako? Tanong ni Gemma. Ngumiti naman ang ginang at isinenyas na maupo siya. Kinuha nito ang mga paper bag at iniabot sa kanya. Ah, ma'am, ano po ito? Nagtatakang tanong niya rito. Mga damit yan at iba pang gamit para sa'yo. Tingnan mo iha, magugustuhan mo yan. Nakangiting sambit ni Lucille na siya namang ikinagulat ni Gemma. Talaga po? Hindi naman po kailangan, ma'am. Nakakahiya naman po. Sobra-sobra na po yung binigay niyo nung nakaraan. Nahihiyang sabi ni Gemma pero ngumiti lang si Lucille. Ano ka ba naman iha? Regalo ko yan sa'yo dahil dedicated ka sa trabaho mo. Tsaka magaan ang loob ko sa'yo. Tanggapin mo na yan, kundi magtatampo ako. Wika ng ginang kay Gemma. Nahihiya man, tinanggap ni Gemma ang mga binigay ng ginang. Ngunit hindi nila inaasahan na darating si Ivy. Kumunot ang noo nito nang makita ang mga hawak niya. Ano yan? Tanong nito nang makalapit. Regalo ko yan kay Gemma, anak. Si Lucille ang sumagot kay Ivy. Sumama naman ang timpla ng mukha ng dalaga. What? Bakit kailangan mo pa siyang bigyan ng mga ganyan, mommy? Hindi mo naman responsibilidad na bigyan ng katulong natin. Baka naman kasi inaabuso mo ang kabaitan ni mommy. Inis na saad ni Ivy sabay tingin kay Gemma. Ivy, saway ng nanay nito. Mommy, hindi mo dapat siya binibigyan ng mga ganyan. Katulong lang naman siya dito. Galit na sabi ni Ivy sa ina. Tumigil ka na, Ivy. Hindi ka namin pinalaking ganyan ng daddy mo. At higit sa lahat, dapat naiintindihan mo ang ginagawa ko. Dahil ito din ang ginagawa ko sa'yo. Ayoko nang maulit to. Sige na, Gemma, dalhin mo na yan. Nakayokong naglakad pa alis si Gemma. Nakaramdam siya ng guilt dahil iniisip niyang siya ang dahilan kung bakit mag-aaway ang mag-ina. Mas lalo lamang tumindi ang galit na nararamdaman ni Ivy para kay Gemma dahil sa pabor na ginagawa dito ng kanyang ina. Naiinis at naiinggit siya dahil paborito ito ng mami niya kahit katulong lang naman ito. Sa kabilang banda naman, nagpapasalamat si Gemma na mabait sa kanyang amo. Pero nababahala siya na iyon ang maging dahilan para lalo siyang kainisan ni Ivy at ayaw niya ring magkaroon ng tampuhan ang mag-ina ng dahil sa kanya. Kinabukasan, maagang gumising si Gemma para tumulong sa pagluluto. Masaya siyang naghanda ng almusal sa lamesa, pero nawala ang ngiti niya nang pumasok sa loob ng kusina si Ivy. Masama agad ang tingin na ipinupukol nito sa kanya. Napaupo ito at maarteng kumuha ng pagkain. Ilang sandali lamang, nagpakuha ito ng tubig sa kanya kahit na kaharap lamang nito iyon. Hindi sinasadyang dumulas ang kamay ni Gemma, kaya natapon ang tubig sa damit ni Ivy na sobrang ikinagalit nito. Mabilis itong tumayo at galit siyang dinuro. Walang sabi-sabing kinuha nito ang pitsil na puno ng tubig at ibinuhos kay Gemma. Napasinghap ang kasambahay sa ginawa ni Ivy. Basang-basa rin ang kanyang suot. Bigla namang pumasok ang mayordoma sa kusina nang marinig ang ingay nila. Agad itong lumapit at tinanong kung ano ang nangyari. Stupida! Hindi ka nag-iingat sa trabaho mong muchacha ka? Inis na sabi ni Ivy bago ito nagmarcha palabas ng dining area. Habang ang mayordoma naman napailing na lang sa malditang ugali ng anak ng kanilang amo. Kumuha ito ng tuwalya at inabot kay Gemma. Salamat po, sambit ng dalaga. Napakamaldita talaga ng batang yan. Mabait naman si Ma'am Lucille, palibhasa ampon. Saad ng mayordoma na nagpagulat kay Gemma. Ampon po?
Tama po ba ang nadinig ko? Kunot noong tanong niya dito. Tila nabigla naman ang katulong at napatakip sa sariling bibig. Hala, huwag kang maingay ha. Huwag mong ipagsasabi na ampun lang si Ivy dahil hindi yun ipinapaalam ni Ma'am Lucille. Atin-atin lang to. Sambit pa nito. Naikwento din ng matandang katulong na inampun si Ivy noong ito'y 6 na taong gulang pa lamang. Galing daw ito sa bahay ampunan. Ang totoong anak daw kasi ng kanilang amo, nawala noong 4 na taong gulang pa lamang ito at hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Maswerte nga daw si Ivy dahil mabait ang nag-ampon dito, pero kabaliktaran naman ang ugali ng dalaga dahil ubo daw ito ng maldita. Bata pa lamang ay nakitaan na ito ng mga hindi kaaya-ayang ugali. Nang mga sumunod pang araw, mas lalong gumagawa ng mga bagay si Ivy na ikapapahamak ni Gemma. Pero patuloy lamang itong hinahayaan at pinagpapasensyahan ni Gemma dahil naniniwala siyang titigil din ito. Isang araw, pinatawag ni Gemma si Lucille. Inalok siya nito na pag-aaralin ng kolehiyo. Labis ang tuwa ng dalaga dahil isa iyon sa pangarap niya. Hindi din niya alam kung paanong magpapasalamat sa mag-asawa dahil napakabuti ng mga ito sa kanya. Samantala, narinig pala lahat ni Ivy ang mga sinabi ng ina. Inis, galit at selos ang nararamdaman niya dahil simula na lang nang dumating si Gemma, inagaw na nito ang atensyon ng mga magulang na hindi niya ikinatutuwa. Araw ng linggo iyon, kaya napagpasya ni Gemma na umuwi muna sa kanyang ina. Gusto niya ring ibalita dito ang tungkol sa alok na libreng pag-aaral sa kanya ng amo. Pangarap din ng kanyang mama na makapag-aral siya kaya tiyak na matutuwa yun kapag nalaman ng balita. Namili muna si Gemma nang dadalhin pa uwi. Marami siyang pasalubong na binili para sa ina at kapatid. Nasa labas pa lamang ng kanilang bahay, labis ng tuwa ni Gemma habang bitbit ang mga pinamili. Ma! Sigaw niya dahil sa excitement na nararamdaman. Hindi naman nagtagal ay lumabas sa pintuan ng mama niya at nakita siya. Bakas pa ang gulat sa mukha nito dahil hindi naman siya nagsabi na uuwi na siya. Gusto niya kasing sorpresahin ito. Hindi ka nagsabing uuwi ka. Wika ng ina nang makapasok sila. Ngumiti si Gemma bago iabot ang isang sobre. Ayaw pa itong tanggapin ng kanyang ina, pero sabi ni Gemma kailangan nila iyon ng kapatid niya. Siya rin na nagluto ng tanghalian dahil namimiss niya ng ipagluto ang mama at kapatid. Isinama ni Gemma ang ina at kapatid sa pamamasyal. Gusto niyang sulitin ang araw na kasama ito dahil babalik na din naman siya sa trabaho. Gusto niyang mag-enjoy talaga ang mga ito. Habang nakaupo sa bench ng park ay napatingin si Gemma sa suot niyang kwintas. Bata pa lamang ay nasa kanya na yon at ang alam niya, galing iyon sa mama at papa niya. Maganda ang kwintas. Mayroon itong hugis puso sa gitna na kumikinang. Palagi rin itong napapansin ng mga taong nakakasama niya. At ngayon niya lamang ulit ito na isuot magmula nang pumasok siya bilang katulong. Nag-aalala kasi si Gemma na baka mawala niya iyon. Ma, saan niyo nga po pala nabili ni Papa tong kwintas ko? Tanong ni Gemma sa ina. Hindi naman ito nagsalita, para bang hindi alam ang isasagot. Hindi ko na maalala anak eh, matagal na kasi. Sagot nito, tumangon na lang si Gemma. Kinaumagahan ng Lunes, umalis na siya sa kanila para bumalik sa trabaho. Pinabaunan pa siya ng kanyang ina ng niluto nitong adobo na kanya namang paborito. Wala ang mag-asawang Lucille sa mansyon nang siya'y dumating. Nasa business trip daw ang mga ito at sa isang araw pang uwi, kaya tanging ang mga katulong at ang ampon nitong si Ivy ang naroon. Tumulong agad sa pagkakabit ng mga kortina si Gemma. Naglinis at nag-ayos din siya ng mga kobre kama pagkatapos ay naglaba. Pawis na pawis siya nang matapos. Sandali siyang naupo sa sofa upang mamahinga. Subalit, hindi pa man nagtatagal si Gemma, narinig niya ng boses ni Ivy na punong-puno ng panghuhusga. Ang sarap naman ng upo mo riyan. Baka nakakalimutan mo ang trabaho mo dito. Hindi porket mabait si na mami sa'yo, magpapaupo-upo ka na lang dyan. Sambit nito. Kauupo ko lang naman. At isa pa, katatapos ko lang sa trabaho ko. Wala naman akong balak magtagal dito. Depensa ni Gemma sa sarili. Tumaas ang kilay ni Ivy. Dapat lang, hindi ka sinasahuran dito para lang magbuhay prinsesa. Wika nito bago siya iniwan doon. Napailing na lang na tumayo si Gemma at pumunta sa kusina. Kumuha siya ng tubig at uminom.
Mula nang malaman niyang hindi totoong anak ng amo niya si Ivy, parang nag-ibang tingin niya dito. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit ibang ugali nito kaysa sa kanilang amo. Kasalukuyang gumagawa ng merienda si Gemma nang pumasok sa kusina ang mayordoma ng mansyon. Sinabi nitong dumating ang kaibigan ni Ivy at nagpapahanda ng merienda. Tumango na lang si Gemma at sinabing malapit na siyang matapos sa pagluluto ng carbonara. Gumawa din siya ng sandwich at maiinom. Naglabas din siya ng nachos. Ilang sandali lang, iginayak niya ng mga pagkain at dinala sa sala kung nasaan ang mga kaibigan ni Ivy. Naabutan niyang nagtatawanan ng mga ito. Nakuha ni Gemma ang atensyon nang magsalita siya. "Eto na pong merienda." Wika niya't ibinaba sa mesa ang dala. Kasunod niya ang isa pang katulong na bitbit ang ilan pang pagkain. Dahil hindi niya naman kayang dalhin lahat iyon. Nagpasalamat ang lahat, maliban kay Ivy na masamang nakatingin kay Gemma. Aalis na sana siya nang magsalita ang isa sa mga kaibigan nito. Tinatanong kung ano ang kanyang pangalan. "Marco, wag mo nga pag-aksayan ng oras yan." Inis na sita ni Ivy sa kaibigang lalaki. Samantalang ngumiti lang ang binatang si Marco. "Gusto ko lang naman siyang makilala." Sambit ng binata. Umirap naman si Ivy. Naiinis ito dahil pati ang atensyon ng mga kaibigan niya nakukuha ni Gemma. "Gemma po." Sagot ng kasambahay sa binata na siyang ikinangiti nito. Nakipagkamay pa ito sa kanya. "Huwag mo sabihin may balak yung makipagkaibigan dyan. Katulong namin yan. Hello?" Tila hindi makapaniwalang usal ni Ivy na ikinakulot ng noon ni Marco. Napayuko naman si Gemma dahil sa pagpapahiya sa kanya. Ano naman kung katulong niya siya? Tao din naman si Gemma at mukhang mabait. Hindi ka dapat ganyan sa mga katulong, Ivy. Lalo na't pinagsisilbihan ka naman nila. Pahayag ni Marco. Sa mga lumipas na araw, mas madalas bumisita ang kaibigan ni Ivy. Lalo na si Marco. Nagulat pa nga si Gemma nang minsang dumating ito. Hinahanap siya para ibigay ang pasalubong nito. Nagulat si Gemma dahil hindi niya akalaing bibigyan siya ni Marco ng ganon. Lalo na't hindi naman sila masyadong close. Ang inggit na nabubuo sa dibdib ni Ivy, mas lalo lamang nadagdagan. Pakiramdam niya kasi, inaagaw ni Gemma ang lahat sa kanya. Lalo na't may lihim siyang pagtingin kay Marco. "Salamat dito, Marco. Nag-abala ka pa." Sambit ni Gemma nang iniabot ng binata ang paper bag. "Naisip kasi kita nang makita ko yan, kaya binili ko." Pag-amin pa nito, mga libro kasi ang laman ng paper bag. Naikwento niya kasing mahilig siyang magbasa noong huling nagkausap sila. Habang naguhugas ng pinggan, napaigtad si Gemma nang magsalita si Ivy mula sa kanyang likuran. "Nilalandi mo bang kaibigan ko?" Sambit nito, hindi yun boses na nagtatanong, kundi isa iyong panghuhusga. "Hindi naman, nakikipagkaibigan lang sila sa akin." Marahang sagot ni Gemma. "Sinungaling? Ang sabihin mo, nilalandi mo si Marco. Ang akala mo siguro makukuha mo siya dahil umaasa kang papatulan ka niya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa ka lang hamak na katulong, kaya huwag ka nang umasa." Wika nito habang pinapasadahan siya ng tingin. Hindi na sana magsasalita si Gemma pero talagang sinasagad siya nito. "Katulong ako pero hindi ko naman ikinakahiya yon. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo." Napairap siyang iniwan ni Ivy sa kusina. Nang mga sumunod na araw, inasikaso ng mag-asawang Lucille at Juancho ang tungkol sa pagpasok niya ng kolehiyo. Ito pa mismo ang naghatid sa kanya sa eskwelahan para sa enrollment niya. Hindi alam ni Gemma kung bakit magaan din ang loob niya sa mag-asawa. Tipong pakiramdam niya, matagal na siyang nangungulila sa mga ito. Hindi naman maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Gemma habang inaayos ang bag at mga gamit sa eskwelang binili ni Lucille. Sa wakas, matutupad ng pangarap niyang makapag-aral. Kalalabas niya lang ng silid nang makita ang among si Lucille. Kausap nito ang isa pang kasambahay. Tinatanong nito ang tungkol sa mga pictures ng anak nito na sa pagkakaalam ni Gemma ay nawawala. "Hindi ko po alam, ma'am. Nung naglinis po ako ay nandun pa po yon." Sambit ng katulong. Nawawala ang picture ng anak ng amo niya. Ang tunay na anak nito. Iniingatan daw ito ng mag-asawa dahil importante ang larawang yun sa kanila. Nagtaka si Gemma nang makita si Ivy sa likod ng mansyon. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi ni Gemma makita kung ano ang ginagawa nito. Dahil sa kuryosidad, unti-unti siyang naglakad papalapit dito.
hanggang sa makita niya na may pinupunit si Ivy. Pero hindi niya masyadong makita kung ano. Lumingali nga pa si Ivy sa paligid bago nito itinapon ng punit-punit na papel sa basurahan at saka ito naglakad paalis. Nilapitan ni Gemma ang basurahan upang silipin kung ano ang itinapon nito. Nagulat siya nang mapagtantong isa yung larawan. Isa-isang pinulot ni Gemma ang pira-pirasong papel hanggang sa narinig niyang boses ni Ivy. "Mommy, nakita ko pong si Gemma ang kumuha ng picture, tapos pinunit niya at tinapon. Ayan siya oh!" Dinig niyang boses ni Ivy at nasa likod nito si Lucille. Mabilis na lumapit sa kanyang among babae. Inagaw nito ang pira-pirasong papel. Galit itong nagsalita. "Bakit mo ginawa to, Gemma? Pinakitaan kita ng maganda kaya hindi ko akalaing magagawa mo to. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa akin ang larawang ito ng anak ko." "Hindi po ako ang may gawa niyan, ma'am. Pinulot ko lang po yan." Depensa ni Gemma sa sarili. Gustong-gusto niyang sabihin na si Ivy talagang may gawa noon. "Sinungaling ka? Kitang-kita ko, ikaw ang may gawa niyan." Sigaw ni Ivy sa kanya. Mangyak-ngyak namang umiling si Gemma. Sinabi niya ang lahat ng nakita niya at ang totoo na lalong ikinagalit ni Ivy. Sinugod siya nito at sinabunutan. "Tumigil na kayo! Ano ba? Huwag mong pagbintlangan ng anak ko, Gemma, dahil hindi niya magagawa yan. Alam niya kung gaano ka-importante sa akin ang bagay na to." Dismayadong sabi ni Lucille. "Pero, yun po ang totoo." Umiiyak na sabi ni Gemma dahil nasasaktan siya. Hindi niya kayang magalit sa kanya ang ginang. Walang imik na umalis si Lucille at naiwan silang dalawa ni Ivy. Doon, unti-unting nawala ang pagpapaawa nito at napalitan ng ngisi. Naglakad ito palapit sa kanya at walang sabi-sabing itinulak siya. Dahilan para mahulog siya sa pool. Buti na lang at marunong siyang lumangoy. Basang-basa siya ng makaahon. Wala na din si Ivy. Naiiyak na niyakap ni Gemma ang sarili dahil sa pagkakataong ito, wala siyang kakampi. Kinabukasan, narinig ni Gemma ang pag-iyak ni Ivy. Pinapagalitan ito ng among si Lucille at ng asawa nito. "Kailan ka pa natutong magsinungaling, Ivy? Hindi ko akalaing magagawa mo ang bagay na yon. Napagsalitaan ko pa si Gemma ng masama dahil buong akala ko siya talagang sumira. Tapos malalaman kong ikaw pala?" Puno ng pait na sabi ni Lucille. Ikinuwento sa kanya ng mayordoma na pinabuksan ni Lucille ang CCTV malapit sa pool para malaman ang totoo at nakitang si Ivy talagang may sala. Humingi naman ng pasensya ang ginang kay Gemma na malugod niyang tinanggap. Kinagabihan, hindi makatulog si Gemma kaya lumabas siya ng silid para uminom. Habang umiinom, hindi niya maiwasang maalala ang punit-punit na larawan. Para kasing pamilyar sa kanya iyon kahit na hindi na masyadong ma-recognize at sira-sira na. Nakasalubong niya sa hagdan si Ivy. Masama ang tingin nito sa kanya. Akmang lalampasan niya ito nang bigla siyang hinawakan sa braso. "Kung inaakala mong panalo ka na, nagkakamali ka." May diing sabi nito sa kanya. "Bitiwan mo ko, Ivy, nasasaktan ako." Daing ni Gemma dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang alisin nito ang pagkakahawak sa braso niya. Subalit, hindi inaasahan ni Gemma ang sumunod na ginawa nito. Malakas ang puwersang itinulak siya ni Ivy, dahilan para mawalan siya ng balanse at tuluyang matumba at mahulog sa hagdanan. Ramdam niya ang sakit na nanunuot sa kanyang katawan hanggang sa unti-unti siyang nilalamon ng dilim. Hindi mapakali ang mag-asawang Lucille at Juancho habang nasa labas ng emergency room. 10 oras ng gabi nang gisingin sila ng mayordoma para sabihing nahulog sa hagdanan si Gemma. Pinasundo agad ni Lucille ang nanay ni Gemma para malaman nito kung ano ang nangyari sa anak. Nang magising si Gemma, lumabas na rin ang resulta ng mga tests. Nawala ang pag-aalala nilang lahat nang ibalita ng doktor na maayos na ang kalagayan ng pasyente. Habang nakaupo at nakatingin sa dalaga, naagaw ng kwintas na suot nito ang atensyon ni Lucille. Hindi siya maaring magkamali. Yon ang kwintas na ibinigay niya sa nawawalang anak nila nang tumuntong ito sa edad na 1. Agad kinumpronta ni Lucille ang nanay ni Gemma tungkol sa kwintas at sa tunay na pagkatao nito, hanggang sa ipagtapat nga nito na hindi niya tunay na anak si Gemma. Ipinakita din ni Lucille ang isang larawan na kuha noong maliit pa si Gemma. Kinumpirma naman ito ng ginang. Tuluyan ang napaiyak si Lucille at napayakap sa asawa. "Siyang anak natin, Juancho.
Umiiyak na sabi nito. Nakita daw si Gemma ng mag-asawa noon, umiiyak malapit sa parke. Sinubukan daw nilang ipagtanong sa mga taong nandoon kung kilala ang bata, pero walang umako dito. Dahil wala pang anak ang mag-asawa, napagpasya nilang tuluyan na itong alagaan at hindi na ibalik pa. Nang magising si Gemma, masakit ang kanyang katawan. Puting silid ang bumungad sa kanya. Nasa ospital siya. Maya-maya lang, bumalik ang mga alaala niya nang gabing itulak siya ni Ivy. Napunta ang paningin niya sa mag-asawang Lucille at sa mama niya na nakatingin sa kanya. Napakunot ang noon niya nang makitang umiiyak ito at ganoon din si Lucille. Bakit po? Maayos naman na po ako. Anak? Nagulat si Gemma nang tawagin siyang anak ni Lucille. Akala niya nagkamali lang siya ng pandinig pero inulit nito iyon. Ipinaliwanag sa kanya ng ina ang lahat. Nung unay nasaktan siya dahil hindi niya matanggap na hindi siya totoong anak ng mama at papa niya. Sa loob ng 14 na taon, ito ang kinilala niyang pamilya. Mahirap ang iproseso ang lahat ng nalaman ni Gemma. Unti-unti pa lang niyang ipapasok sa isip niyang lahat. Anak, ang tagal ka naming hinanap ng daddy mo. Umiiyak na sabi ni Lucille sa kanya. Kaya pala ganun na lamang ang gaan ng loob ko sa'yo. Ikaw palang anak ko. Patawarin mo si mami kung hindi kita nabantayan noon. Niyakap niya ang tunay na mga magulang. Naalala niya bigla si Ivy at ang ginawa nito sa kanya. Pinagtangkaan nito ang kanyang buhay na muntikan niya ng ikamatay. Si Ivy ang tumulak sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ng mga ito na ikinatango niya. 3 araw siyang namalagi sa ospital bago sila nakauwi. Hindi na umalis sa tabi niya si Lucille at si Juancho, pati ng mama niya at kapatid. Isinama nila ito sa mansyon dahil ayaw niya ring mahiwalay dito. Naabutan nila si Ivy sa sala. Gulat na gulat pa ito nang makita siya. Mami? Sambit nito. Huwag mo akong matawag-tawag na Mommy Ivy. Hindi ko akalaing nagpalaki ako ng ahas. Hindi ko alam kung saan kami nagkulang sa'yo dahil ibinigay ko ang lahat. Kinupkop at pinag-aral kita. Binihisan at binigyan ng bagong buhay pero anong isinukli mo? Magiging mamamatay tao ka nang dahil sa inggit mo. Galit na sabi ni Lucille. Galit ka kay Gemma dahil tinutulungan ko siya. Naiinggit ka pero sana naisip mong katulad mo rin siya. Tinulungan kita pero hindi mo yun pinahalagahan. Sinira mo ang pagmamahal at tiwalang binigay ko sa'yo mula nang subukan mong patayin ng anak ko. Dagdag pa nito. Hindi makapaniwala si Ivy sa ipinagtapat ni Lucille. Iyak ito ng iyak at nagmamakaawa. Pero buonang pa siya ng mag-asawa. Hindi kita ipakukulong sa ginawa mo pero mula ngayon, ayaw na kitang makita pa. Umalis ka na sa pamamahay ko at bumalik ka sa lugar kung saan ka nanggaling. Wika ni Lucille bago ito tinalikuran. Walang ipinadalang gamit si Lucille kay Ivy. Tanging ang suot lamang nito ang kanyang dala. Naawa ko sa'yo, pero sa tuwing naiisip ko ang mga ginawa mo sa akin, nawawala ang awa ko. Deserve mo yan, Ivy, dahil pinairal mo ang inggit mo. Kung tutuusin nga, dapat nagpapasalamat at masaya ka pa dahil tinatamasa mo ng ilang taon ng buhay na dapat ay para sa akin. Sambit ni Gemma kay Ivy bago ito tinalikuran. Kahit kailan, wala talagang maidudulot na mabuti ang inggit sa buhay ng tao. Magiging dahilan lang ito ng pagkasira ng buhay na mayroon ka kung paiiralin mo ito. Mula noon, namuhay si Gemma ng masaya kasama ang kanyang tunay na mga magulang. Kasama niya na rin ang kinilala niyang ina at kapatid. Ipinagpatuloy niyang pag-aaral at mula rin noon, hindi niya na alam kung ano ang nangyari kay Ivy. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.